Mga bombong, ating Bombo News analysis ay may kaugnayan sa tumitinding epekto ng matinding init ngayong tag-init. At ang kahandaan ng sektor ng kalusugan ay ang paghahanda ng sektor ng kalusugan upang tugunan naman ang mga posibleng panganib nito. Iyati dyan ni Bombo Kervin Gamad. Sa patuloy na pagtaas ng temperatura ngayong tag-init, isang mahalagang paalala ang inilabas ng Department of Health o DOH. Handa ang mga emergency department na mga ospital upang tugunan ang mga pasyenteng makararanas ng sakit na may kaugnayan sa matinding init. Ayon kay Secretary Teodoro Herbosa, karamihan sa mga karaniwang kondisyon tulad ng pagkahilo, pagkapagod at dehydration ay hindi nangangailangan ng agarang pagpapaospital. Sa halip, maaaring maagapan ang mga ito sa pamamagitan ng simpleng pagpapalamig ng katawan, pag-inom ng sapat na tubig at pagpupunas upang maibalik ang normal na kondisyon. Gayunman, binigyang diin niya na ang mas malulubhang kaso gaya ng heat exhaustion, lalo na ang heat stroke ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kapag ito ay pinabayaan, maaari itong humantong sa mas seryosong komplikasyon at magsanhi ng kamatayan. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang kahandaan ng mga ospital, ngunit higit na mahalaga ang pag-iingat ng bawat mamamayan. Patuloy na pinapayuhan ng DOH ang publiko na manatiling hydrated, umiwas sa matinding sikat ng araw at limitahan ang mga gawaing pisikal lalo na sa oras ng tanghaling tapat. Ang mga bata, matatanda at mga may iniindang karamdaman ang higit na nanganganib sa epekto ng matinding init. Hindi rin may kakaila ang babala ng World Health Organization o WHO na ang heat stress ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay na may kaugnayan sa panahon. Bukod dito, maaari nitong palalain ang maumiiral na sakit tulad na lamang ng cardiovascular disease, diabetes, hika at maging mga suliranin sa kalusugang pangkaisipan. Ang heat stroke ayon sa WHO ay isang medical emergency na may mataas na fatality rate kung hindi agad maagapan. Batay sa mga pag-aaral mula 2000 hanggang 2019, tinatayang umaabot sa 489,000 ang namamatay taon-taon dahil sa sakit na dulot ng init. Isang nakakabahalang bilang na nagpapakita ng seryosong banta sa tumitinding init ng panahon, lalo na sa mga rehiyong tulad ng Asya. Ang laban sa epekto ng matinding init ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan at mga ospital. Nasa kamay din ito ng bawat isa. Sa simpleng pag-inom ng tubig, pag-iwas sa init at pagiging mulat sa mga senyales ng panganib. Sa panahon ng nagbabagong klima, ang kaalaman at pag-iingat ang pinakamabisang sandata upang mailigtas ang buhay. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta Radyo, Bombo!